President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tila pinoprotestang mapatalsik na sa pwesto matapos lokohin ang maraming Pilipino. Ikinagulat ng maraming netizen ang sunod-sunod na revelasyon ng former Palace Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez sa di umano'y mga ebidensya laban sa gobyerno at administrasyon ni BBM matapos ang napaka-kontrobersyal na 2025 budget kung saan tila in-expose ng former president na si Rodrigo Duterte na iligal ang ginawa hindi lamang ng BICAM Committee maging ang di umano'y pagpirma ni President BBM sa GAA o sa General Appropriations Act 2025 na siyang naglalaan sa Pilipinas na mahigit sa 6 na trilyong pisong budget. Ikinagulat at halos marindi ang maraming netizen na nakapanood ang recent interview ni President Marcos Jr. nang sabihin nitong sinungaling ang dating Pangulo nang sabihing illegal raw ang pagpirma nito ng General Appropriations Act para sa taunang budget o specifically sa 2025 budget na diniskusyon hindi lamang sa Kongreso maging sa Senado. Ngunit tila hindi na raw makakalusot pa ang Pangulo dahil sa mga ebidensyang isiniwalat ng dati niyang Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez. Ayon sa well-known lawyer, iligal at maaaring makasuhan ang mga taong nasa likod ng di umano'y harapang pandarambong sa Kaban ng Bayan dahil kitang-kita naman raw na dinoktor ng iilang politiko ang bilyong pisong pondo na ayon pa sa revelasyon ng dating Executive Secretary, tila pinabura pa ang ilang mga line item project ng pamahalaan para tila maging blanco ang nasabing batas at di umano'y sila ang magdeklara ng budget para sa nasabing proyekto na tila isa raw sa magiging mitsa ng korupsyon. Dahil dito, tila binatikos at tinawag na walang alam ng maraming netizen si President Bongbong Marcos matapos tila clueless na pirmahan ang nasabing General Appropriations Act na hindi man lang rin ito nababalintunaan na maraming nangyaring kababalaghan bago pa maisa batas ang pera ng taong bayan. Ayon sa kanyang controversial comment posts, "This is why BBM is truly a weak leader. Sara and PRRD is correct. The president didn't know how to be and act as president." Sa simpleng tanong, hindi makaintindi. Ang legal question ni President Duterte bakit nakalusot ang mga blankong items sa proposed budget kahit pa nasa stage ng General Appropriation Bill or GAB pa lang ito? Bakit nakarating sa Malacanang at pinirmahan ng Pangulo ang 2025 budget ngayong alam niya na posibleng dinoktor ito sa BICAM at biglang naglalagay ng mga presyong nais nila para lang maisa batas ang budget for this year? Totoo naman na hindi allow sa konstitusyon ang pagpirma ng presidente kung may mga line items sa budget na blanco. Pero bakit nga nila ginawa yan, di ba? Nagdoktoran muna ba ng billions of pesos para i-align ng pondo sa mga proyektong madali nilang mananakaw? And why the president is so clueless sa lahat ng ito? Bangag ba talaga si Bongbong? Diyos ko, ikaw ang pinakamakapangyarihang opisyal ng gobyerno. Kung talagang para sa tao ang pera na ilalaan ng gobyerno, ni hindi mo man lang inalam ang lahat ng ito. Nandyan si Bersamin na dating hukom. Di ka man lang inabisuhan na nagkakaroon ng lutuan sa BICAM? Ang sabihin nyo, talagang manipulated ang budget na yan. Inilaan talaga ng mga politiko ang mga blank items just to ensure that they will have something to make kupit. Grabe, hopeless na ang Pilipinas dahil sa mga taong ito. Ba't hindi pa kasi kunin ng lupa ang mga punyeta? Nangapahirap sa tao. Unquote. Narito at panoorin ang buong revelasyon ng former Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez kung saan walang tinira at isiniwala ang mga ebidensyang magpapatunay
iligal ang ginawa hindi lamang ng BICAM, ng Kongreso at ng Senado sa pagdiskusyon sa 2025 budget, kundi maging ang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa nasabing General Appropriations Act na di umano'y pwedeng mag-meet siya ng pagpapatalsik sa kanya sa pwesto dahil sa kapabayaan ito sa pera ng bawat Pilipino. Panoorin ang full video! Staff mo ito. Malinaw din po rito eh. Nakasulat po dito, may omnibus motion po sila. Dito nakalagay. Po, itong bahaging ito. Ang nakalagay po dito, na yung technical staff ng House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance are authorized. Binibigyan ho nila ng kapangyarihan na ano, to correct typographical, grammatical, or printing errors. Tatlong bagay lamang hayan. Typographical, grammatical, or printing error. Typographical, nagkamali po siguro ng spelling. Yung grammatical, mali po yung grammar. O at saka yung printing error. Yung lamang mo yun, kung pangit ang pagka-print, i-correct ninyo, i-print ninyo na maganda. Pero wala pong otoridad. Ang mga staff ng mambabatas, ng senador, na punuan po ito. Again, that is an abandonment of a sacred constitutional duty na hiningi ninyo sa amin nung nanghiram kayo ng mandato na maging senador na inyong babantayan ang kaban ng bansa at poprotektahan ang pera naming mga Pilipino. Hindi mo pwedeng sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga relato. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report, na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GED, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GED mismo na napirmahan. Yung gulat-gulat yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blanco amounts. Kung enrolled din, nakita niyo po meron, wala lang siya. Wala. Kasi syempre ngayon, napirmahan na napuno. Nirato po committee report bago pirmahan o bago ninyo ipapirma ito sa Pangulo ng Republika. Yan ang katanungan. Kaya minsan na rin po kasi akong galing dyan sa tanggapan ng Pangulo. Talaga ho kasi, to be fair, kinakailangan talaga gumagawa ng complete staff work ang mga staff ng Pangulo at nagagawa ng due diligence. Hindi tayo pwedeng papirma lang ng kahit ano. At ito ng kanyang panagutan. Tinutulungan ho namin kayo na sa inyong panawagang labanan ng fake news. Labanan natin ang fake news na GAA ang iprinisinta ni Pangulong Duterte. Wala po kaming iprinisintang GAA. Ang pinakita po namin ay itong final form at approved, certified, and signed at released. Importante sa lahat, released. Itong final bicameral conference committee report na siya nga pong naging pundasyon ng ating taunang budget for 2025 kahit unconstitutional. So yung mga larawang ipinakita ng Presidential Communications Office projecting that we have a working president, ano yung trinabaho nyo? Pagpuno nito, ano yung trinabaho ninyo? Hinihingi po at humihingi ng paliwanag ang sambayan ng Pilipino. Kailangan nating sagutin ito. Nasagot po natin yung fake news, dinabanan natin, tinulungan natin ang Malacanang, tinuwid natin. Yung lying, alam na po natin. By now, alam na po natin kung sino ang sinungaling at nagsinungaling at patuloy na nagsisinungaling. Natama na po natin yan. Yung blank amount, hanggang ngayon naniningil po tayo ng paliwanag. Bakit blanco? Sino ang nagpuno ng blanco? Meron ba tayong hindi nalalaman na existing fourth chamber or fourth house? At sino-sino ang bumubuo nito? Sapagkat pag may fourth chamber or fourth house, higit po itong makapangyarihan sa regular House of Representatives. Higit po itong makapangyarihan sa regular na Senadong ating kilala at nalalaman. Sapagkat sila po ang may kapangyarihang nagpuno nito. Kahit po wala silang kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas, nalagyan po nila ng halaga ng 100 bilyong piso para mauwi tayo sa 6.32 trillion pesos na taunang budget. Babanggitin ko uli
Tanungin niyo po yung inyong mga anak na nasa elementary. 1 plus 1, kayang-kaya nilang sagutin yan. 2 plus 2, kayang-kaya nilang sagutin. Mag-advance po tayo. Kung may anak po kayo sa kolehiyo, o kaya kayo na mismo, o kahit yung mga magagaling sa science, yung magagaling sa math, yung mga henyo, tanungin lang po ninyo sila, basic question, kung talagang magagaling itong mga to. 3 plus blank, alamin po niyo kung anong sasagot nila. 3 plus blank, baka sagutin kayo, 3 plus blank, ang halagang lalabas sa bibig nila ay 6.32 trillion pesos. Ganun po nangyari. Para simplehin po na. Sana hindi mo pinaprubahan. Nag-veto item ka, ikakapranggot. So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo sa optimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? Sasabihin naman niya, hindi yan ang kasing ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Hindi kasi magkakaroon tayo ng re-enacted budget na isang buwan. BICAM, then nag-small committee. Yung small committee na yon, sino yun? Sino yun? Yung ba ay yung dating Appropriations Committee Chairman? Si Senator Grace po? O hindi sila? O ibang tao po talaga ito? Hindi mo alam eh. Di po ba? Sa bandang dulo, naglabas sila ng BICAM report at pinagbotohan ng magkabilang House of Congress. Doon sa pinagbotohan nila na BICAM report, hindi rin naman ay sa publiko. Ngayon sinasabi nung isang meron daw din kopya, na totoo yan, na blanco yan, nag-fill in the blanks lang. Sino nag-fill up? You can use this stretcher. Labas. Bakit ngayon ka lang nagsasalita kung hindi inilabas ni Congressman Sid Ungab at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? At doon naman sa mga propagandista ng Malacanang, ang kondinahin po natin ay yung malisyoso at kriminal na fake news. Tama, kaya nga po tinutama natin, tinutuwid natin, sinisentro natin yung usapin at usapan. Subalit, do not shoot the messenger. Bakit ninyo sinisiraan si Pangulong Duterte? Inilabas na nga niya yung kanyang slam dunk evidence na talagang hitik sa korupsyon ang 2025 budget. Ituwid po natin, huwag tayong magpagamit. Itong mga propagandista ng Malacanang, ito pag-usapan natin. Ang tanong, sino nagpuno nito? 1, 2, 3, 4 na tao? Ano ang otoridad ng 4 na taong yan na punuan ito? Wala mo kasi talagang kapangyarihan. Pag lumabas na sa Kongreso, hindi pwedeng pakialaman ng Executive Department kahit 1 sentimo sa naging panukala ng Kongreso. Kahit napakapangyarihan, kahit makapangyarihan ng Pangulo, wala po sa kapangyarihan niyang pakialaman yung appropriations bill kagaya nito. Dapat yan isinuli niya sa Kongreso kung hindi sa sang-ayon. Ngayon, kung merong naglagay ng mga halaga, bilyong-bilyong piso, daang bilyong pisong halaga, sa mga patlang at blangkong ito, yun ang dapat nating panagutin. Inyong ipakilala, inyong ilantad. Yan ang dapat nating pag-usapan. Hindi yung sasabihin agad na fake news. Paano naging fake news? Fake ba to? Ulitin ko shout out kay Asher Cadapan Jr. ng UNTV for getting a copy similar to what I'm showing you now mula sa Senado. At kanya rin sinabi na parehas na walang laman, walang halaga, blanco, yung mga ipinakita namin nung Sabado pa ng gabi sa hawak niya kahapon. Yan ay pinatunayan mismo ni Asher Cadapan Jr. ng UNTV. Shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-validate ng aming pinakita. Maraming salamat kay Pangulong Duterte sa iyong maisog na paglalahad ng katotohanan at kay Congressman Sid Ungab. Alam mo ninyo, just a side story, doon kami po'y nagpupulong nung gabing yun, nung nakita ni Pangulong Duterte, talagang nagalit, nakita ko nagalit si Pangulong Duterte. Ang sabi niya, obligasyon ng kahit na sinong Pilipino na makakahawak nito at makakakita nito na ibulgar.
Because this is criminal. Kaya nga yung tinatanong natin doon sa miyembro ng Makabayan Black, bakit ngayon ka lang nagsasalita nung inilabas ni Pangulong Duterte itong kulang-kulang na unlawful, illegal, immoral na Bicameral Conference Committee final report? Bakit ngayon lang? Ikaw ang miyembro ng mababang kapulungan ng Kamara. Dapat noon mo pakinundi na kung totoo na ang puso mo ay para sa bayan. Kung totoo na ikaw ay makabayan. Sa mga fact-checkers, tahimik. Shout out din sa mga fact-checkers, napakatahimik ninyo. Wala na hong remedyo to. Huwag nyo nang ispinin. Wala po, hindi ka ispin-ispin ito. Yung mga fact-checkers, ayan po, nasa harapan ninyo, nakakabingi ang inyong katahimikan. Bakit? Kasi si Pangulong Duterte ang maisog na naglantad nito. Kasi si Congressman Sid Pungab ang nakadiscovery nito. Kaya ayaw ninyo itong sundan. Yan ang katotohanan. At bukod sa fact-checkers, yung mahilig mag-rally na impeach Sara, ito ang inyong ipagralihan. Impeach Marcos. Bakit hindi ninyo malabas sa bibig ninyo na ito talagang ka-impeach? This is a clear culpable violation of the Constitution. This is a clear betrayal of public trust. Malinaw yan. Yung inyong mga political persecution na sinasabing confidential fund, 6.32 trillion pesos ang nakataya dito. And this is criminal. Ama, si Pangulong Duterte. Kung sino man ang nagpuno ng mga halagang ito, falsification po yan. Bakit? Final at complete report na po ito Ibig sabihin, kung sino man ang susulat dyan, sundan natin yung nagiging palusot ng isang senador na pinasilip daw niya sa kanya mga staff at siguraduhin walang blanco. Kung mga staff ninyo ang naglagay ng halaga rito, criminally liable ang mga staff ninyo. Bakit? Wala silang otoridad bilang mga mambabatas at miyembro ng third chamber na isa ring illegal at unconstitutional na tinatawag nating Bicameral Conference Committee. Wala po silang otoridad na punan ang mga blanco rito. So kawing-kawing na kaso na po ito. Romulo Di Mansanto, lantaran na, Attorney Vic. Tama po, lantaran, sukdulan ang pangbubudol. Kay Ruth Simas, salamat sa iyong pagsunod. Kay Elsa Palabrica Lapis, maraming salamat. Kay Jenena Coralde, maraming pong salamat. At ganun din, pwede ba ibalik ang tinanggal na budget sa GAA sa isang ahensya? Iniutos daw ni Marcos ibalik yung tinanggal sa PNP. Wala akong kapangyarihan mag-budget ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas Unang-una, alam mong sablay yung pinirmahan mo pa. Kaya nga yung panawagan noon, dapat ibinalik mo na lang, binito mo na lang at nag-operate ka na lang sa isang re-enacted budget. Although, yung 2024 budget to, unconstitutional din yun dahil mula sa original na panukala ng Executive Department na 200 billion plus lamang ang program appropriation, nauwi ito sa around 800 billion. Bakit? Tinira na naman Kinana na naman, minaniobra na naman ng Bicameral Conference Committee noong 2024. Pero mas malalaho ito. Higit na po silang tumapang with impunity na. Wala na. Ang budget po natin, blanco. Tama si Pangulong Duterte, blank check. Bahala ka kung magkano gusto mong gastusin, basta pipirmahan namin yan. This is akin to or similar to issuing a blank check. Ito po ang katotohanan. Ito ang dapat natin pag-usapan. Kay Catherine Bulan, good morning, magandang umaga rin. Kay Leon Aldacay, magandang umaga. Kay Madison Bettencourt, nasa DNA ho talaga, Madison, nasa DNA, nasa dugo nila. Kay Rodolfo Labaton Jr., kay Susan Martinez, kay Sheila Ibasan, at kay Nel Dalen. Checkmate silang lahat. Tama po yung term ninyo. I like your term. Checkmate. Checkmate na po dito. Yung mga fact-checkers, do something for the country. Minsan naman gumawa kayo ng kaunti para sa bansa.
Do your fact-checking. Gumawa naman kayo. Para sa bansa naman. Para sa bansa naman. Lantaran na po tayong linuloko eh. Lantaran na po tayong binubudol. Araw-araw tayong binubudol. Gumawa naman tayo ng para sa bansa. Unahin naman natin ang interes ng bansa. Kawawa naman tayo. Kawawa naman yung mahihirap. Kawawa naman yung kabataang Pilipino. Makikita natin kung paano tayo sinasalaula. Nariyan na kinuhaan ng 60 billion na PhilHealth. Nariyan na kinuhaan ng 50 billion ng Land Bank. Nariyan kinuhaan yung 25 billion ng Development Bank of the Philippines. Nariyan na kinuhaan ng 117 billion pesos ang PDIC, ang Philippine Deposit Insurance Corporation. Nariyan na binigyan ng zero budget o appropriations ang PhilHealth ngayong taon. Sukbulan. Subalit hindi po sila nakontento. Kailangan tayong kumilos na. Labanan natin ito. Tahas ang pambubudol. At grabe po yung guts at gal at yung temerity nung nagsabing fake news. Anong fake dito? Mismong reporter na ng UNTV na hindi namin kilala, yung Asner Kadapan Jr. Sinabi niya pareho yung kopya na hawak niya, na kinuha niya mismo sa Senado, panay blanco. Hindi kakayaning ipaliwanag ito legally. This is criminal negligence in full display. At kahit na sinong mambabatas, ang sasabihin hindi niya nakita, hindi sa hindi mo nakita. You were not doing your job. You were not faithful sa iyong oath of office. Na magsisilbi ka ng tapat ng naayon sa saligang batas. Tapat ba ito? Paliwanag ninyo, katapatan ba ito sa sambayan ng Pilipino? Kinakailangan itong pinag-uusapan natin. Hindi pwedeng sabihin na utusan ko sa staff ko, bantayan yan. Magpalit kayo ng trabaho ng staff mo. Siya gawin mong senador, mag-staff ka na lang ng staff mo. Kasi hindi mo ginagawa yung trabaho mo eh. Hindi ho tayo sa nakikipag-away. Ayaw natin ng away. Subalit, hindi ko masisikmura na linuloko ninyo ang mamamayang Pilipino. Pinagkatiwalaan kayo, pinairam kayo ng mandato, gawin naman ninyong tama yung trabaho nyo. This is a very important piece of legislation. Mahalaga ito. Budget ito eh. Bakit? Pagdating sa mga ayuda ninyo, aprobado. Bakit pagdating sa hearing patungkol sa mga ayuda ninyo, present kayo? Bakit pagdating sa Final Four ng Bicameral Conference Committee, blanco, pirmado pa rin ninyo? Yan ang ating dapat panagutin. Pagdating sa mga unprogram appropriations or pet project ninyo, sa PDAF ninyo, port barrel ninyo, at ayuda budget ninyo, nakabantay kayo. Bakit pag interest na ng mamamayang Pilipino, nagtutulog-tulugan kayo? Singilin po natin mga kababayan. Singilin po natin. I know many people will become upset because of what President Duterte, Kongsit, and I was part of those who revealed this one. Maraming magagalit. At marami ho nagsabi sa akin, baka pagtulong-tulungan ka niyan, sa kanilang mga balwarte, hindi ka tulungan, hindi ka iboto. Hindi na po eleksyon lamang ang nakataya rito eh. Kinabukasan na po ng sambayan ng Pilipino. And it is my duty, in my humble capacity as a lawyer, na ipaliwanag sa inyo, pasimplihin at dalhin ang mga mahalagang usaping panlipunan kagaya po ng pambubudol na ginagawa sa atin ng administrasyon ito. Alam ko, kagaya po na nanonood at nakasubaybay, galit na rin ho kayo. Hindi po namin kaya ng kamilang. Magtulong-tulong po tayo. Maisog ng linahan ni Pangulong Duterte ang anomalyang ito. Grabe ho ito. Grabe ito. At hindi may tatanggi ito dahil recorded po yung kanilang signing, di po ba? Isang nakadecorate pa yung Malacanang yung signing. Ito po pinirmahan nila, blanco. Ating tanungin, sino ang nag-isip na iwanang blanco ito? At higit sa lahat, sino ang nagpuno o nag-fill up ng mga blankong ito? Kinakailangan malaman natin, panagutin natin, criminal po yan. Hindi pwedeng walang naglagay niyan. Dahil tama naman yung Malacanang eh. Tama ho yung Malacanang. Wala akong blanco sa GAA. Pero nakalimutan nila, dahil salita sila ng salita, tanungin natin, sino nagpuno ng mga blankong ito para hindi naging blanco ang GAA? Alam ninyo, pinirmahan ninyo eh. Wala nagsabi may blanco ang GAA, wala nagsabi.
Wala akong nagsabi may blanco ang GAA. Ang sinasabi natin, panay blanco, itong final document na naging pundasyon ng GAA. And banggitin ko lang din, sinabi sa akin kanina na nagpahayag ng salita si Senator Bato de la Rosa. Sinabi niya na hindi siya pumirma at nakita din niyang blanco ang Bicameral Conference Committee report. So, yung isang nagsasabing siya ay miyembro ng Makabayan Bloc, wag na ho nating lansin muli ang Pilipino. Hindi po makabayan ang puso nyo. Inantay niyo pa si Pangulong Duterte, inantay niyo pa si Congressman Sid Unga bago ka nagsalita. Pero kung hindi inilabas ito ng maisog na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi ka namin maririnig. Kabahagi ka rin ng malaking conspiracy. Kabahagi ka rin ng malaking cover-up. Yan ang katotohanan. So maraming salamat kay Congressman Sid Unga ba? Congressman Sid, you did the Filipino people a very big favor sa paglabas mo nito. Huwag kang masiraan ng loob, huwag mong pakikinggan yung mga bashers. Hindi yan magtatagumpay. Yung salita nila na fake news, over a slam dunk piece of evidence. Wala po silang panama dito. At kaya may mga record may minutes po lahat ng transaksyon sa gobyerno na kasing selan at kasing halaga nito. Dahil hindi po inosenteng papel ito, ulitin ko, may evidentiary value ito. At ang unang evidentiary value nito, pag dumating na po sa Korte Suprema yung isang petisyon o maraming petisyon challenging the constitutionality of 2025 budget, mahirap naman ang i-dismiss na lamang basta ng Korte Suprema ito. Andyan na po yung ebidensya, mismo pirmado ng miyembro ng Bicameral Conference Committee report. At hindi po totoo, isa pang fake news. Hindi po pwedeng sabihin draft ito. Kailan pa inaaprubahan ng draft? Tanong po nyo, doon sa sinasabing draft ito, bakit kailangang aprubahan ang draft? Draft nga ang draft pwede mong gustutin, tapon diretso sa basura. Kasi nga, draft. Ito po hindi draft. Aprobado po ito, firmado. Yung chairman ng Senate Finance Committee, firmado rin ng chairman ng House Committee on Appropriation. Pwede ba draft yan? Ito po ang naging pundasyon ng ating budget. So mga kababayan, kaya po tayong nagmabuti uli na humarap sa inyo ngayong araw para pag-usapan natin. Ang layunin po natin ay ibalik sa sentro yung usapin. Huwag po tayong lumihis, huwag tayong magpadala doon sa mga maling naratibo at yung mga sumasakay sa usapin at tila gusto nila gawin yung pang-hijack ng Bicameral Conference Committee. Not for anything, dahil ang dami pong mga salita na hindi mabubuting ibinato kay Pangulong Duterte. Not that he mind. Hindi matibay si Pangulong Duterte. Linalagay ko lang sa sentro muli ang usapin. Ito po ay manisog na inilahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito pong pagbubunyag na ito ay nagawa dahil din sa manisog na Congressman Sid Ungab. Sila po ang ating pasalamatan. At yung nagpapakilala na siya'y Makabayan Bloc, wala pong puso para sa bayan yun. Hindi po yun magsasalita kung hindi na ilabas ito ni Pangulong Duterte. Huwag po tayo magpapalinlang. At hindi po rason, hindi po dahilan, at hindi po legal excuse na hindi nila nakita na may mga blanco. Milyong piso ng budget mula sa pera ng Pilipino ang kinukuha nyo. Magbabasa lang kayo ng panukala ninyong sariling panukala po nila ito Hindi nyo pa binabasa. Ano ginagawa nyo sa Kongreso? Ano ginagawa nyo sa Senado? Iaasa ninyo sa mga staff ninyo? Itin ko, magpalit kayo ng trabaho ng staff nyo. I-promote mo yung staff mo. I-demote mo sarili mo. Siya gawin mong senador, ikaw mag-staff ka na lang ng staff mo magiging senador. Yan ang dapat nating gawin. Huwag po tayong magpapadala, huwag tayong magpapalinlang, at huwag tayong susunod sa maling naratibo. Again, I am just here to relate to you information na makatotohanan, makabuluhan, at pinipilit ko pong pasimplihin ang ating mga usaping panlipunan. Marami po nagme-message, hindi ko lang po talaga mabasa lahat.
dahil napakahalaga po ng ating binabalangkas na issue ngayon. At kay Sam, bakit daw po sabi ni Bongbong na nagsisinungaling daw po si Tatay Digong? Sapagkat nagsinungaling sa kanya yung nag-feed sa kanya ng maling impormasyon. Kaya mali-mali din yung kanyang ginagawang pagpapahayag. Ang sinabi sa kanya nung sino man, may blanco daw po sa GAA. Hindi naman GAA ang sinabi. And simula nung naituwid natin na hindi naman GAA ang pinakita, kundi yung naging basihan ng GAA, tumahimik po sila. At kung ano ng paliwanag ngayon ang linalabas ng mga magbabatas sa Senado, ang Kongreso tahimik pa rin, except yung isa hong sumasabay lang sa usapin na hindi naman talaga makabayan at walang puso para sa bayan. So, ito po ay gagawin natin patuloy, susubaybayan po natin ito. Maraming salamat po at pinahintulutan ninyo akong patuloy sa inyong bahay, sa inyong tanggapan, sa inyong sasakyan at kung nasan man po kayo. Sa lahat po ng Pilipino sa mga bahagi ng mundo, maraming salamat. Pagmalasakitan po natin ang ating bansa. Pagmalasakitan po natin ang mamamayang Pilipino. Ngayong 2025, magkaisa po tayo, magsama-sama po tayo, labanan natin ang korupsyon. Dahil pag tayo nagsama-sama at nagkaisa, ngayong 2025, posible ang pagbabago. Pumuli ang inyong kasama si Attorney Vic Rodriguez.